Atong daygon ang Ginoo magkaigsunan nini nga gabi. Kay dako kayo ang panalangin nga nadawat nato. Nagpadayon natong My Journey with God season 5 o gikalipay na magkaigsunan ng pagtibaya kaninyong tanan nga maabot ani antong pagsibya diri sa Hope Channel South Philippines o bisan pa gani sa tibok nga kalibutan. Gusto nako pasalamatan si Brother Ayan, Sister Dindin o si RB Rabina nga mo'y nag-edit, mo'y nag-shoot sa muang song. Nalipay po ko sa akong mga kaubanan, mga pastors, o ang mga staff magigsunan nga madasigon kami nag-appeal sa pag-awit sa itong theme song sa My Journey Season 5. Magigsunan buot na ako timbayaon ang atong magigsunan sa Tibok Mindanao. Starting from Zamboanga Peninsula Mission, Western Mindanao Conference, North Central Mindanao Conference, Northeastern Mindanao Mission ng among Mother Mission, Northern Davao Mission, Southern Mindanao Mission, and South Central Mindanao Mission, o Central Mindanao Mission magkaisunan. O labaw sa tanan, gusto na ko bation gyud o mayang gabi o magpasalamat ko sa amuang 9 months pa lang nga mission, ang Southeastern Caraga Mission, nga doon ay 62,000 members o niya nakabaton kami og 522 ka mga simbahan magkaisunan o gidumalaan kini sa amuang 42 ka mga district leaders o among mga church pastors. Kaninyong tanan, nagpasalamat ko, niday ko sa Ginoo. Karong hapon, gabi nag-text ako, Pastor, nag-send silang pictures nga nagtapok na silang simbahan o niya nakapanihapon na, gipakaon nila ilang mga invitees magigsunan. Nalipay mi sa pagsudong sa inyong ginahimo matagadlaw. Because in Southeastern Caraga Mission, amog yung paningkamutan nga doon panagtigom sa mga simbahan, mga gym, o bisag asa mga kaigsunan, parang mas madasig pagyod kaning atong gipang-invite, o mismo mga kaigsunan, madasig pod pagkaigsunan, nga makaibalupod sa kamatuoran nga atong pagkatunuan matag gabi. Gusto na ko timbeyon ang among mga kauban sa buhat, akong mga co-administrators, ang among pinangga, o most respected treasurer, si Sir Dudong Edgardo Toriado. Sir, may gabi o ang Pastor Jerry Taguno, ako executive secretary, tanan nga mga directors nako ug tanan nga mga pastors ug ang working staff magigsunan. Nalipay ta nga ang Ginoo nagagamit ka nato diri sa bag-o nga mission. O starting from January hangtod karon, siyam pa lang ka bulan, pero daghan o gipahimo ang Ginoo nga nahimo nato ug ato siyang pasalamatan. Buot po nako magigsunan timbayaon ang atong mga pangulo sa duha ka union. Pastor Jerry Patalinghog, atong president diri sa SWPOC, Pastor Dan Max Dante Obos, nga nagtanaw karon nga naa dito sa Southeastern Caraga Mission, no? Nasa dito karon. Unya usab po ni Sir Chemuel Almosera. Ang among union magkaigsunan, bago nga union, si Pastor Danilo Palomares, ang among president, among executive secretary si Pastor Edwin Magdadaro, o also very supportive treasurer si Sir Lawrence Lamira. O kanatong tanan magigsunan ay say mayong gabi. Sa di pa ta magsugod sa pagtuon sa pulong sa Ginoo magigsunan, hangyon mo nako nga bisag asa mo karon, iduko inyong mga ulo, ipiyong inyong mga mata, magigistorya ta sa Ginoo pinagis pagampo. Magampo kita. Amahan nga balaan. Niduol kami kanimo, gila nga among pagkamakasasala. Ginoo, itugyan namo amo ang kinabuhi kanimo. Nga sa among pagtuon karon Ginoo, limpyuhan mo kami. Aron dungganon ang among pagampo, ang among pagtuon karon mahimong panalangin sa tanan. Ang balang nga espiritu mo'y maga-move ka na mo Ginoo. Labi na gyud sa among mga invited nga mga guest nga gidala namo sa amo ang meeting places. Na sila Ginoo makasabot pud sa kamatuoran nga makita namo diha kang Ginoo. Salamat sa paguban sa among pag-ubasang pagtuon sa imong pulong karon. Pasaylua kami sa ngalan ni Ginoo. Amen. Magkaisunan ng atong topic tonight is all about the Sabbath in the Old and New Testament. Gisulti o gidiscuss ni Pastor Porfirio Lagonday gabi magkaisunan ang adlaw ipapahulay. Sa gisulti ni Pastor John Stern nga, kani nga series, murag 5 gini ka presentation. Ugma magkaisunan, mulakbit na gyapon ko sa alay papahulay. And then Pastor Magdadaro will also talk about the Sabbath day. Kaya para sa kuha, this is very important magkaisunan. Og nag-ampo yun may nga, masabta na to ang mensahe sa Ginoo karon nga gabi. The title of our message tonight is The Sabbath in the Old and the New Testament. Naisugilanon magkagisunan, may tungod, nagsulti si Leo Tolstoy, ang Russian writer, nagisgot siya usa ka tao magkagisunan, gagikan si Paul Hook.
Si Paul Hook, usa ka malipayon nga mag-uuma. Nasa yuta, nasa pamilya, nasa mga anak magigsunan, ug daw komportable na siya sa iyang pangita matagadlaw. Apan usa ka panahon, samtang nagdaro siya magigsunan, nagdaro siya, nangutana siya. Ug mao ni iyang pangutana, how much land does a man need? Ingon si Paul Hook, unsa man kadako sa yuta ang gikinahanglan sa tao? Isa ako gusto po kita ko magabaton og yuta pa. Kaya nakadako na ang balernon sa akong mga anak sa eskwelahan. Gusto gyud ko. Hangtod magkaisunan, nakadungog siya usa ka report nga ang Baskers tribe manghatag og yuta dito sa Euro Mountain. Dagkog yuta magkaisunan nga ihatag ang mga yuta. Ang himo ni Paul Hook, ni sa gusto ko magabaton og dagko nga yuta. Niadto siya magkaisunan og iyang giistorya ang hari sa Baskers tribe. Isa, sir, tinuod ba nga manghatag kag lute? Manghatag kag yuta, sir? Tinuod ba kung manghatag ka, sir? Unsa man po kadako imong ihatag? Ningon ang king, manghatag gid mo yuta tungod sa kadako sa among yuta diri ipanghatag namo. Isa, sir, gusto ko mangayo. Isa, tagaan. Unsa man maagi, sir? Unsa kadako imong ihatag? Ingon ang king, sayon na kayo. Ugma sa buntag, pag sidlag sa adlaw, muagi ka diri sa kuwa, mudagan ka og unsa kadako ang imuhang malibutan, imo nang maangkon. Mudagan ka og 5 kilometers. Imo na yung bangagan, gamiton imong pala, o butangan din nimo dito og marker nga Paul Hook, imo ngalan. Dagan na pud ka kung unsa kadako ang imong madagan nga yuta, imo nang maangkon. Isa, sir, interesado ko. Isa, sige. Pag ugma magkaisunan sa iyo gisin mata. Pag sidlag sa adlaw, isa, sir, mudagan ako. Isa dagan na. Ni dagan magkaisunan si Paul Hook, 5 kilometers, 10 kilometers, piti ng buto-buto yung dughan magkaisunan. Unya, pag-abot yung 10 kilometers, bangag din siya, pinagi sa iyang pala magkaisunan, o gibutangan din niya marker dito, nga this land is owned by Paul Hook. Dagan na po siya magkaisunan, hangtod nakakita na po siya, wow! Naidako kayong sapa, pagganindot. Iyahaning gilibutan magkaisunan, humaglibot niya, adto na po siya, nakakita na po siya bukid. Isa pagganindot sa bukid, kumaangko na ako ni, dihagyog ko maghimog balay sa taas. Unya, makita na ako ang ilalong pagganindot kayo. Magkaisunan, 2:00 na sa hapon, gibati na siya kakapoy. He keep on pushing and pushing. Murag di naga sa katika magkaisunan, kima-aksyon na sa bikog. Isa, mangita pa dyan guglain. Ngayuta, hangtod nakakita siya aning lake magkaisunan. Isa pagkanindot ani. Gilibutan na po niya siya kani. Himuon ako ni Enchanted River. Kato ang kanta kaniya. Dito ba sa Enchanted River o sa Tinoyan Falls. Pagkanindot kayo siya kani. Himuon ako ni. Nidagan na po siya magkaisunan 4:00 na sa hapon. Kapoy na kayo siya. Murag di na siya katikang. Murag di na siya kaginawa magkaisunan. Naglison na gid siya. Hangtod nakakita na po siya nining kakahuyan. Isa, wow! Kaning kakahuyan, giginhanglan ako ni. Nga naman, maghimog kong balay. Mao niya kahoy, himoon ako. Maghimog kong budiga. Mao niya ko himoon. Busa ako kining libutan. Magkaigsunan 5:00 na sa hapon. Murag ni salop ng adlaw, magkaigsunan, dagan siya. Iya po rin nalibutan. Gikapoy na si Paul Hook magkaigsunan. Taw di na siya kadagan, naglison na siya ginhawa. Hangtod, nakita niya ang king. Mga 300 meters. Padulong siya magkaigsunan sa hari. Pagabot yun niya sa tubangan sa hari, si Paul Hook nakuyapan. Pagkakuya, pagkaigsunan, ingon ng hari, pasagdi ilang, tagi kapoy na. Nadugayan magkaigsunan, warga pon sa kabangon, ingon ng hari, ihayang. Paghayang magkaigsunan, napamatudan nga si Paul Hook, wa na'y ginhawa, wa na'y pulso, kay namatay na siya mga kaigsunan. Ug ang hari nangutana sa maong pangutana, how much land does a dead man need? Unsa man kadako sa yuta ang gikinahanglan sa taong patay. And everybody around that king responded and said, Sir, the dead man needs only 6 feet. Ang ilang himo magkaigsunan, nagkalot sila, gigamit pagyud ang pala ni Paul Hook, nikalot siya 6 feet magkaigsunan, ilang gilubong o ilang gitabunan si Paul Hook. According to Leo Tolstoy, this is our society today. Tanawan niyo sa kalalaki, nag-drive, nag-inom sa iyang hot drinks, nag-phone call, nagkaon og dunat magkaigsunan. This is what we call multitasking. Murag
buhaton ang tanan magigsunan, parang mas munindot ang kinabuhi. Tanawang usa kinahan. Mo nagwa na panahon siyang anak, nagtawag, naginumog, nagtanaw computer, busy magigsunan. Did you know that in America, 3/4 of American workers indicate that their job causes stress. 3/4 of all Americans magigsunan ni sulti gyud ngang ila ding gibuhat matagadlaw makahatag kanila og kakapoy. Naisugilanon, naisurvey magigsunan in the year 2008 nga adunay 1.2 million ka mga tao nga musuffer of heart attack magigsunan and 450 of them mamatay mga kaigsunan. According to this study, that according to MSNB Medical News, that chronic anxiety can significantly increase the risk of heart attack, at least in men. And there's correlation between the heart and the mind. What is chronic anxiety? It is a constant worry. Kaya bitong makanunayon nga kagulanan magkaigsunan, mao ni hinungdan di ay nga makahatag og heart attack. And there is a correlation between the heart and the mind. Kita magkaigsunan, we tend to work and work and work and work, multitasking, doing many things, at the same time magkaigsunan, and we forget to have our rests. Ang pangutana karon pasulantaya, naabay tubag ang Ginoo. Does God have an answer to stress, anxiety, tension, and worry? Magkaigsunan mo ni atong tunan karon. We will talk about the Sabbath day in the Old and the New Testament. Nga naman, sa gisulti ni Pastor Lagunday, ang purpose sa anay papahulay magkaigsunan, aron ikaw mulingi sa kaniadto nga panahon nga muila nga adunay Dios nga naglalang kanimo. Adunay Dios nga nahigugma kanimo. Gilalang ka na atay creator ug kita magkaigsunan are created beings of God. Tanaw na to magkaigsunan pagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa ikanom kaadlaw, ang Genesis 1:31 na kanayon. Gitanaw sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug nakita niya nga maayo gayud kini. Ang iyang gihimo nakita niya nga maayo gyud. First day, second day, third, fourth, fifth ug sixth day magigsunan, nakita niya ang iyang gihimo dinhi siya. Ang akong gihimo puros gyud maayo. Ug miabot ang kagabion ug unya ang kabuntagon mao kadto ang ikaunom nga adlaw. Magkaigsunan na tapos ang paghimo sa atuang manluluwas sa unom kaadlaw, ang langit ug ang yuta. Atong tanawon magkaigsunan, ang Genesis 2 versikulo 3. Unya, gipanalinginan sa Dios ang ikapito kaadlaw o gibalaan kini. Magkaigsunan, unsang adlaw ang gipanalinginan sa Ginoo ug unsa ang adlaw ang gibalaan sa Ginoo. Magkaigsunan, ayon na Biblia, ang ikapito nga adlaw. Tungod kay niini mipahulay siya gikan sa tanang buhat sa paglalang nga iyang nahimo. In other words, magkaigsunan sa ikapito na kaadlaw, which is the Sabbath day, ang Dios nagpahulay, ang Dios nagpanalangin, ug ang Dios nagbalaan nining adlaw. Ayon ninyo limti magkaigsunan natin mugawas sa kwisog ma. Adunay tulo ka mga butang nga gihimo sa Dios ni anang ikapito nga adlaw. Nga wala gihimo sa una hangtod sa ikaunom nga adlaw. Apan gihimo lang niya magigsunan sa ikapito nga adlaw. Unsa na? Nagpahulay siya. Nagpanalangin siya ng adlaw o kaning adlaw iyang gibalaan magigsunan. And this is found in the Old Testament. Tanaw na ito magigsunan. Pastor lang tayo. Kumusta ka si Abraham? Unsa may masulti nimo ni Abraham? Ang Genesis 26:5 na ganayon. Himuon ko kini tungod kay mituman si Abraham kanako. Mituman siya sa tanan kong mga sugo ug mga balaod. Gisugo sa Ginoo nituman magkaigsunan. Ug iya pong gituman ang tanan nga mga balaod. In other words, Abraham is a keeper. Nagbantay gyud sa magkaigsunan sa mga sugo sa Ginoo. Adunay pangutana. Unsa ang regulasyon sa Israel panahon nga sa ilang panaw sa kamingawan may tungod sa paglapas sa igpapahulay. Atong tanawon magkaigsunan, ang Numbers 15:30-31. Apan si bisan kinsa nga magpakasala nga tinuyo. Sala nga tinuyo magkaigsunan. Israelinon man ka
or foreigner ka, iyan ang Biblia, nagapasipala ka na ako, kinahanglan, dili siya isipon nga inyong sakop. Tungod kay gisalikway niya ang akong pulong, o gilapas niya ang akong sugo. Ayaw gayud ninyo siya ila nga inyong sakop, manubag siya sa iyang mga sala. Ang paglapas ba sa ipapahulay, sama kaseryoso o paglapas sa bisan hain sa ubang mga sugo. Magkaisunan, ato makita na sa 32 to 36 sa Numbers chapter 15. Tanawa magkaisunan ha, atong yung tunani. Kay pasulan tayo, speaking to myself. And I am also speaking to you. Ato aning mensahe magkaisunan, dili na para sa inyo ha. Apil ko aning magkaisunan, mga igo tani. Tanawa, ug samtang ang mga anak sa Israel dito sa Kamingawan, sila na nagkakaplag og usa ka tao nga namupo og igsusugnod. Sa ato ba, nakakita sila tao nga nangahoy sa adlaw nga ipapahulay. O sa kadlawan nangahoy, adlaw ipapahulay. Og siya gibutang nila sa bilangguan tungod kay wala pa ibalo kung unsa pagkabaton kaniya. Ug ang Ginoo miingon kang Moises, ang tao pagkapatyon, ang tibuok nga katilingban magabato kaniya og mga bato sa gawas sa kampo. Og ang tibuok nga katilingban nagdala kaniya ngadto sa gawas sa kampo og na nagbato kaniya sa mga bato og siya namatay. Ingon sa gisugo ni Yuba kang Moises. Magkaigsunan, nagbasa ko na yung teksto, grabe yung kuyawan ako. Kumusta man? Kamo, mga kaisunan ako. Kumusta man napagbantayan nyo sa napapahulay? Kani, nangahoy. Unya, gibato, gipatay. Dato pa ang Ginoo, grabe yun magkaisunan, nagtanaw. Unsa gid pagbantay nato sa adlaw papahulay. Usahay biya, kumpiyansa kay ta. Usahay biya, dili ta mo simba. Usahay, bisag asa na ta, maghimo tag negosyo bisag Sabado. Maghimo tag bulhaton ni atong kaugalingon magkaigsunan sa Sabado. Usahay di nato, tagaag pagtagad ang adlaw papahulay magkaigsunan. Murag nagkumpiyansa na kay ta. Kita biya ni tanan ha. Nisulti biya po ko magkaigsunan sa kaugalingon. Kaya usahay, makalimuta. Pero nalipay ta nga naaning my journey with God. Di pa hinumduman ta magkaigsunan. Nagwali ko dito sa Davao Occidental. Youth director pa ko sa Davao. Kumangyo na ko gwali. Sinalaman Pastor, salamat sa message. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Naibatanong ni medyo taas, kung ako kailak. Dahil siya, Pastor, humani mo glamano diya, mag-istorya ta, kana ako'y pangutanan ni mo. O di ka magpakaulaw, dapat makatubag ka. Kisa mong tawhanan, ni mo na ingon ko nga, sige, unya na. Humaglamano, siya, Pastor, mag-istorya ta. Iko, sige, unsa may pangutana? Siya, andam na ka, Pastor, sa akong pangutana? Iko nga, sige, sulay ko og tubag sa pangutana. Lisod na siya nga. Lisod ni nga pangutana, Pastor. Ay pagkaulaw, di ba ordain maka? Iko ordain ko. Isa nga kinanan makatubag yung ka sa akong pangutana. Di ka mapagkaulaw sa iyong pagka-ordain. Pastor, ako kailan niya. Iko usan ang tawanan mo rin, gitagit ko, anik. Iko sige, pangutana na. Kikigutom na ko. Siya, Pastor, iyan Biblia nga ang tao mabuhi. Dilis tinapay lamang, apans pulong sige, gigutom na ka, bago pa ka nagwali. Di mo rin yung ginainsulto ko niya. Iko ka ng bataan. Di mo rin kung di, action Iko, isa. Magseryoso na ko. O si pangutanan na mo, isa makatubag ka? Kumusulay kong tubag. Siya, Pastor, mani akong pangutanan ni mo. O si pangutanan, unsa man ang isday, ikaw karon masumbagan tagagara-gara ka diha. Siya, bitaw, Pastor, ikaw Seventh-day Adventist. Siya po, you are partially correct. Uy, ano partially correct man? Siya, Pastor, isultin is my journey, kaya magwali ka. Ang Pastor, Sabbath School. Kanang, di gid malate sa Sabbath School, Pastor. Kaya nabi nga, Adventist sa Pastor, nga musimba, alas 11 na. Di ba na? Nano? O, nagyod. Isa, Pastor, kanang matawa ng musimba, alas 11, di na sila isday, Pastor. Kay Sabbath School. Ang di, Pastor, divine. Kaya kaya mga tao, ya, Pastor, nga, musimba lang, Pastor, o Sabbath School. Pagka divine, di na musimba, kay mo trabaho na sa SM, mo trabaho na sa Gaisano Mall, kay mo manindira na dito. So, walay divine, Pastor, Sabbath School lang. Ang Pastor, AY. Dagag mga iguan eh. Kamu, balik mo kay AY. Asaman mo sa AY, be? Tingali ba magsuri-suri na mo? O, ato na mall. Ha? Diri. Nangahoy lang. Gipatay. Ako, mura tog iya tong kumidya-kumidyang isday, pero tinuod di magisunan. So, kung di ka mabalik kong AY, isdi na ka. Di ka isday. Ha? Kamu nga mga Adventist mag-isyon nagapaminaw karon. So ang tinudo nga SDA, Sabbath School, Divine, and AY. Seryoso ang Ginoo magkaigsunan
baya niini. Kay unsa ang giingon ni Ezekiel? Dili na po ta kay Ezekiel, human naman ta ka Abraham. Magisunan, ato na po ta kay Ezekiel. Giingon ni Ezekiel nga gihatag sa Dios ang igpapahulay. Ezekiel 20, 11 nga 10 nga to sa 12. Busa, gipagawas ko sila sa Ehipto o gidalangad to sa kamingaman. Gihatag ko kanila ang akong mga balaod o gipahibalo kanila ang akong mga balaod. Gipatuman ko usab kanila ang adlaw nga igpapahulay. Ingon nga ilhanan sa amo nga kasabutan. Kini, magpahinumdum kanila nga ako ang Ginoo, nagpili kanila nga nagahimo nga akong katawhan. Magkaisunan, bisan pag si Ezekiel, nagpatuman usab kanila sa adlaw nga igpapahulay. And this is found all in the Old Testament. Ato ni pangutana magkaisunan. Pasulan tayo. Magkakaplag batag kalipay sa pagtuman sa adlaw nga igpapahulay? At masama magkaisunan ng Isaiah 58, 13-14. Tumanan ninyo ang akong mga gipahimo sa adlaw nga igpapahulay. Ayaw ninyo buhata ang mabutang nga alang lang sa inyong kaugalingon nga kalipay. Niyan ang pinasahi nga adlaw, ikalipay ninyo ang adlaw nga igpapahulay. O pasidunggin ninyo kini pinaagi sa pagdili pagpatuyang sa inyong gusto o kalipay o dili pagsultig mga walay pulos. Kung himuon ninyo kini, magmalipayon kamo. Magigsunan, kung simba di ay ka sa aday papahulay ng Biblia, magmalipayon ka. Sa inyong pagpangalagad kanako, pasidunggan ko pa kamo sa tibok ng kalibutan, og tagbawon ko kamo sa mga ani sa yuta. Tagbawon ko kamo sa mga ani sa yuta. Na usa ka tawo kay isunan nga sugilanon nga 12 ka anyos nag-backslide. Nabikil sa iglesia, wa na nagsimba magigsunan. Kung siya pa pastor, wa na ko nagampo for 12 years. Unya sige nahimo nimo, isa pastor, naamon ko 3 hectares nga yuta pastor. Dool man sa siman pastor, magkakita gid ng mga Adventista pastor nga magdaro ko bisag alay papahulay. For 12 years, pastor. Unya, kumusta man? Akong asawa, pastor, nagtudlo man sa government, na may sweldo. Ginansya ko, pastor, sa akong uma, pastor, igo-igo rin, pastor. Usahay, lugi pa dyan ko, pastor. Pastilan. Ikaw niya, insa, pastor, gihikap ko sa Ginoo. Naka-appeal ko, pastor, sa My Journey with God. Nakapamati ko, pastor. Mura magitandog dyan ko sa Ginoo. Unya, insa, pastor, ni-desider ko nga mabalik sa pagpangalagad. Unya, pagbalik ni mo. Pagbalik na ko, pastor, wala na ko nagdaro, pastor. Gipasagdaan na ginako akong tulo ka hektarya, pastor, sa aday papahulay. Akong itugot ang Ginoo mo yung mapatubo. Abi nga, pastor, humani balik ko, pastor. Tingala ko nga daghag panalangin. Nakapalit na kong motor, pastor. Ako mga anak ko, ano problema sa pag-eskwela? Ingon ko, brad, sakto gid ang Biblia. Ingon ang Biblia, tagbaon ko kamo sa mga ani sa yuta nga ipanunod sa inyong katigulangan nga si Jacob. May tabo gayud kini, kaya ako ang Ginoo nga nagaingon niini. Magigsunan, malipayon di ay. Nga naman, kay kanang adlaw, imong asawa, imong kauban, ang imong mga anak, imong kauban, magsimba kamo sa Ginoo. Pag ganindot, magkagisunan ka na bitaw nga gagmay pang bata, inyong sabakon, lami kayo bang magsimba bitaw, mag-awit mong tanan, magbasa mong Biblia, maminaw mong mga eksperyensya, may minag mensahe, anay no nga malipay gyud ko kung ang tibok nga panimalay magsimba magigsunan. So adunay kalipay di ay kung kita magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Magigsunan, igpapahulay sa wala pa ihatag ang sugo nga sa Sinai. Pastor, ingon man sila nga kana magong sugo, pastor, kana magong aday papahulay, gihatag na maguna dito sa Sinai. Uy, magigsunan sultihan ta mo ang sugo gi-emphasize ta si Ginoo sa wala pang ihatag ang napulo ka sugo. Ha? Makita na ito magkaisunan eh. God told Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain quota every day, that I may test them whether they will walk my laws or not. Sa ito pa nanay balaod magkaisunan ng Ginoo. Tanaw na to sila, kung maglakaw ba sila, nga magbantay sa akong sugo o dili. O saan ito po magkaisunan? Ingna sila, Exodus 15, 16:5. Ingna sila, nga dobliho nila ang ginaghanon sa tinapay nga ilang kuwaon sa ikanom nga adlaw kada semana. Magkaisunan, ingon ang Ginoo, Moses, magpaulan ako og pagkaon matag adlaw. Unang adlaw, ikaduha, ikatulo, ikapat, ikalima. Tag-isa-isa lang yun. Enough for the day. Apan,
Ang ikaunong kadlaw, magtagak ang Ginoo og duha. Kaya nga naman, walay matagak sa adlaw nga ikapito nga mao'y adlaw nga ipapahulay. Kaya kaning adlaw, balaan, gipanlanginan o gipahulayan sa Ginoo mga kaigsunan. Tanawa sa nito mo. Sa ikapitong adlaw, may mga tao gihapon nga miadto aron sa pagpanguha niini sa pagkaon, apan wala sila'y nakita. Walay matagak magkaigsunan nga mana. Walay matagak nga tinapay sa Sabado. Inana paghatag, wala pa gihatag ang sugo sa Sinai ha. Pero gipasabot ang Ginoo, unsa day kabalaan kining adlaw mga kaigsunan. Tanaw na to, dito na ta sa Sinai. Unsa may gipahinumdum sa Ginoo mga kaigsunan, may tungod sa ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo mga kaigsunan. Tama ba? Ay kaupat nga sugo taliwala niini gipahinungod sa pagpahinumdum sa katawan sa Dios sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Basahon na ito magkaisunan. Ay Exodus 28 nga sa 11. Hinumdumin ninyo ang adlaw ipapahulay o gimuan ninyo kini nga pinasahi nga adlaw alang kanako. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw ang adlaw nga ipapahulay inyong igahin alang kanako. Ikapitong adlaw magkaisunan. Iyon ang Ginoo gyud, ikapitong adlaw, igahin alang kanako ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagtrabaho niining adlaw, apil ang inyong mga anak, mga ulipon, kahayupan o mga langyaw nga nagapuyo sa inyong mga lungsod. Nga naman, kay sulod sa unom ka adlaw, gimugna ko ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanang naa niini, apan may pahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanlanginan ko ang adlaw nga ipapahulay o gihimo ko kini nga pinasahi nga adlaw alang kaninyo. Unom ka adlaw magkaigsunan. Sa ato pa unom ka adlaw magbuhat ta sa atong bulhaton. Sa di pa musalo pang adlaw magkaigsunan sa Biyernes, buhaton na tong tanan. Apan igan ang Biblia, hinumduman nato. Nga hinumduman? Kay dito pa sa kamingawan pa, wala paghatag ang sugo magkaigsunan. Gipasabot na sa Ginoo o sa kabalaan kining adlaw ikapito. Munang paghatag yung magkaigsunan sa napulo ka sugo, hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay. So naagyo gipahinumduman ang Ginoo magkaigsunan. Ha? So kana siya ang tanan makita nato sa karaan nga testamento. Nasabtan nato magkaigsunan adlaw ipapahulay, dako gyud og katuyuan diha sa karaan nga testamento. Mangutahan ta pasulan taya. Magpadayon ba ni sa bagong testament? We will know karon magigsunan sa bagong nga testament. We are done with the Old Testament. We talk about the life of Moses, magigsunan. We talk about the life of Abraham, ni Ezekiel magigsunan, ug bisan pa sa ilang journey dito sa Sinai. Let's go to the New Testament. Ang pangutana, unsang adlaw ba nga si Jesus nagsimba? Lucas 4:16, unya miadto si Jesus sa Nazareth, mao kini ang dapit diin siya nagdako, miadto siya sa simbahan sa mga Hudyo sa adlaw ipapahulay. Magkaigsunan, niadto si Jesus sa simbahan sa mga Hudyo, sumala sa iyang nabatasan. Mayon kag nabatasan, imo na gini nabatasan. Kung magkaon kag pamahaw, nabatasan na gini mo magkaon kag pamahaw magkaigsunan. Iyon ang Biblia, nabatasan na gini Jesus nga matag adlaw ipapahulay, musulod gyud siya sa simbahan magkaigsunan. Kinsa ni sulod? Ang atong manluluwas nga si Jesus. Sumala siyang batasan, mitindog siya aron sa pagbasa sa kasulatan. Iyang gibasa magkaigsunan ang sinulat ni propeta Isaias. Atong tanaw, adto ta sa tinunan, kato, we talk about Jesus Christ. Nga nagbantay, matay sa badong, sulod magkaigsunan. Ang atong manluluwas ang pagkamatay kanimo, nusulod yun sa simbahan magkaigsunan, matag ang ipapahulay, kay iya nagyong nabatasan. Atong tanawon ang iyang mga tinunan. Og sumala sa iyang nabatasan, misulod si Pablo. Batasan po ni Pablo magkaigsunan. Misulod si Pablo sa ilang simbahan, o sa tulo ka adlaw nga igpapahulay, nakiglantugi siya sa mga tao dito. Ang kasulatan mao ang iyang gigamit. Matag adlaw nga igpapahulay, atuwa si Pablo sa simbahan sa mga Hudyo nga nakiglantugi sa mga Hudyo o sa mga Grigo kay gusto niya nga motuo sila kang Kristo. Nisulod si Pablo magkaigsunan sa simbahan sa mga Hudyo magkaigsunan o sa mga Grigo. Kaya nga naman, with one purpose, gusto niya nga kaning mga tawhan magkaigsunan, mawalihan niya sulod sa simbahan o motuo kang Ginoong Jesus. Pagkanindot kayo. Usbo na kuha, sige ni Jesus, musulod sa simbahan, matag alay papahulay. Kaya iyang nabatasan na.
Ang iyang mga tinunan magkaigsunan, nisunod po, matag-anay papahulay. Kumusta man ka? Isuon. Kumusta ta? Ipadayon pag ginato magkaigsunan. Ang Acts 13:42, sa paggawas na ni Pablo o ni Barnabas sa simbahan sa mga Hudiyo, giingnan sila sa mga tao nga mobalik sa sunod adlaw nga igpapahulay aron sultihan pagyud sila mahitungod niining mga butanga. Nag-request yun magkaigsunan ng mga tao nga pwede ba sunod Sabado, mubalik mo, sunod adlaw papahulay, mubalik mo, parang inyo na po ming sultihan sa inyong gisulti ka na mo. Unsa nitabo magkaigsunan sa ilang hangyo. Atong tanawon, versikulo 44. Sa pagkasunod adlaw nga igpapahulay, halos ang tanang mga tao sa Antikia nagtigom dito sa simbahan sa mga Hudiyo aron maminaw sa pulong sa Ginoo. Magkaigsunan, in the Old Testament, even in the New Testament, nagpadayon magkaigsunan ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Tanawa nga itong manluluwas nga si Jesus. Tanawa iyang mga disipulo. Tanawa magkaigsunan si Pablo o si Barnabas. Matag-adlay papahulay na batasan na gyud nila. Asa sila mosulod? Didto gyud sa simbahan magigsunan kay nagwali sa maayong balita. Ang pangutana pasulantaya, imo namang gibalik-balik karon adlay papahulay. Pastor, sulti imi unsay adlay papahulay? Adlaw nga ikapito pastor no. Pero unsang adlaw? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes o Sabado? Ang Biblia mo'y patubago na to niya nga pangutana magigsunan. Atong basahon ang Matthew 28 verse 1. May bala na to kung unsa gyud ay ang adlaw nga ikapito. Kay ganihara man ko nagwalik. Pastor, adlaw nga ikapito nga adlaw. Unsa may adlaw ikapito, pastor? Atong tanawon. Paghumana sa adlaw papahulay, sa nagsugod na magigsunan ang pagbanag-banag sa naunang adlaw sa semana, si Maria Magdalena ug uban nga mga Maria niadto sa lubnganan. Kani nga story magigsunan sa Matthew 28 verse 1, mao ni ang pagbanhaw ni Ginoong Hesus. Ang ato manluluwas namatay sa adlaw sa Biyernes. Pagka Sabado magigsunan ni Paulay siya ug pagka Domingo nabanhaw siya. Unsa to pagibalo, pastor? Unsang adlaw nga ikapito? Basahan to magigsunan kani. In the end of the Sabbath, humana sa adlaw Paulay, humana ang Sabat, humana ang Sabat. Nagsugod na ang pagbanag-banag sa naunang adlaw sa semana. Unsa mga adlaw magigsunan si Maria Magdalena o guman ng mga Maria niadto sa lubnganan? Domingo, di ba? Domingo magigsunan. Kamo nakatestigo na na. Sa atong Holy Week karon magigsunan, tanawa, na imusugat og adlawon. Domingo sa buntag magigsunan, nisugat si Maria og guman mga Maria. Ganoon, nitanaw sila sa lubnganan pero si Ginoos wa na dito kay nabanhaw na siya. Magigsunan klaro di ay nga ang Domingo mao day unang adlaw sa semana. Ang Biblia mo'y nagsulti niini. In the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, nga mao ang Domingo magigsunan. First day of the week, Domingo, mao ang pagkabanhaw ni Ginoos nga mao'y unang adlaw sa semana magigsunan. Si Maria uban mga Maria niadto sa lubnganan. Mag-ihap-ihap na ta. Domingo unang adlaw. Lunes ikadua. Martes, ikatulo. Miyerkules, ikaapat. Huwebes, ikalima. Biyernes, mao ikaunom. Magigsunan, ang adlaw di ay nga Sabado, mo'y adlaw nga ikapito, mo'y adlaw nga igpapahulay. Namatay si Ginoos, magigsunan pagka-Biyernes. Unsay gihimo nila? Nibalik sila, nagandam sila magigsunan og mga spices, og pahumot, nga ilang iligo ni Ginoos. Pero kay, wa naman, gilubong naman sila sa magkaigsunan. Sila di ang gihimo nila, they rested on the Sabbath according to the commandment. Katong mga tinunan magkaigsunan, bisan pa ang mga Maria, niuli sila magkaigsunan, nagpahulay sila sa adlaw nga ipapahulay, mao'y gisugo magkaigsunan, matun pa sa sugo. Pasulantaya, we studied about Sabbath in the Old and the New Testament. Ang pangutahan na karon, Pastor, dito sa bagong langit o bagong yuta, musimba ba kita sa Ginoo? Atong tanawon magkaigsunan. We have Sabbath in heaven. Isaiah 66, 22 to 23. Maingon pa kayo ng Ginoo. Maingon nga ang bagong langit o bagong yuta nga akong himuon magapabilin hangtod sa hangtod. Ang inyong mga kaliwat magapadayon usab hangtod sa hangtod o dili gayud kamo hikalimtan niini.
o sa matag subang sa bagong bulan, o sa matag adlaw nga igpapahulay, atag matag adlaw Sabado, mosimba ang tanang mga katawhan kanako. Ang Ginoo mo nagsulti ani mga kaigsunan. Gusto dahil ang Ginoo nga kita gid mo simba. Isuon ko ikaw wa pa kasulay og simba sa Sabado. Karon nga nagapamati ka ni ining mensahe, sulay og simba karong Sabado. Kung ikaw igsuon ni backslide nga pila ka mga tuig wa na nagsimba, ang Ginoo diay gusto nga ikaw mo simba. Sa bagong langit tanawa, gusto da sa Ginoo nga kita mo simba kaniya. Importante kay magigsunan. Kay kining adlaw balaan, kining adlaw gipanlanginan o kining adlaw gipahulayan sa ato ang Dios mga kaigsunan. Ang pag-ampo karon sa staff sa My Journey with God Season 5. Nasamtang atong nasabtan karong adlaw magigsunan. Karon nga gabi gipresentar namo ang kamaturan. Sakit man sa uban siguro. Apan mahigugmaon kami sa pagsulti sa kamaturan magigsunan nga makaplaga namo sa kinabuhi ni Ginisus. We studied tonight Sabbath in the Old Testament. Klaro kaayo magigsunan. Giatagan jud og dako nga pagtagad sa Ginoo. Gi-invite jud kaniya nga bantayan adlay papahulay. Ug gipadayon magkaigsunan sa Bagong Testamento. Ug labaw sa tanan, bisan pa dito sa bagong langit o bagong yuta, iyan ang Ginoo. Silang tanan makatawhan, mosimba kanako. Ako ang Ginoo nga nagaingon nini. It is my prayer. Nagkaroon magkaigsunan, dawato na tong kamatuoran. Ang adlaw nga ipapahulay, balaan. Ang adlaw papahulay, gipanalanginan. Adlaw papahulay, gipahulayan sa ato ang manluwas nga si Ginisus. O nag-invite siya kanimo kanako. Sa tinud-an na yun, kung ikaw wa pa nakasulag simba, igsoon, the Seventh-day Adventist Church is ready to welcome you. Dadun ka sa iglesia. Dadun ka sa simbahan. Tagpo ka sa Ginoo. Aron ikaw mahimong mapanalanginan. Ikaw po babalaan o ikaw makapahulay sa Ginoo. Magkaigsunan, it is my prayer. Yang Ginoo magapanlangin kaninyo, dawato na ito ding mensahe, ug hatagan na ito, ug dako nga meaning ang kaning adlaw nga ipapahulay. Kaya ikaw ako gitugon gyud sa Ginoo sa pagbantay nini. Hinumdumi ang adlaw nga ikapito sa pagbalaan niini. Unom ka adlaw magabuhat ka, apan sa aling kapito, ikaw musimba sa Ginoo. Dawaton ka sa Ginoo igsuon. Ug malipayon ang langit nga magtanaw kanimo, nga mudawat kanimo nga ikaw makasasala, mubalik sa Ginoo. Mapasaylo ka kung adunay kay kapakyasan, adunay kay mga pagsupak sa adong pahulay sa milabay magkatuigan, karon nga nagkapaminaw ka, ang Ginoo magapanlangin kanimo. Kung ikaw pud wa pud kasulay og simba, sugdi og simba karong Sabado, ug imong makita ang diferensya, ang kalipay iyon ang Ginoo, balusan ta sa Ginoo, bisan pa ang atong mga tanom, ang panalangin atong madawat, kung kita magigtagbo ni Ginisus, musimba ta kaniya, matag-adlaw ipapahulay. Ang Ginoo magapanlangin kanimo isuon. Diyan muna ko sa pagduko sa inyong mga ulo, samtang maghimo kita sa pagampo. Amahan nga balaan, salamat nga karon nga gabi. Among nasabtan nga adlay papahulay, nagsugod kanimo. Ang karaan nga testamento, ang makatawhan dito, nagbantay po di ini nga sugo. Sa wa pagani Ginoo, gihatag nimong sugo sa Sinai. Imo na gihatagan og importansya ang adlaw nga kapito nga walay matagak nga mga pagkaon, walay matagak nga mana gikan sa langit kay kanang adlaw balaan. Ug imo silang gipahinumduman sa paghatag sa adlaw sa sugo dito sa Sinai. Ang giingon hinumduman mo ang adlaw papahulay sa pagbalaan niini. Ginoo, adunay makaigsuuna namo nga dawa na gyud nagsimbahan sa pipila ka mga katuigan. Tabangi sila Ginoo. Nga pinaagi na yung pagsibya karon, matandog sila, pinaagi sa balang espiritu. Nga mugsaad sila, nga mga lagad na, mubalik na sa pagsimba kanimo. Kaya ikaw hapit na mubalik. Ginoo panalangin ang tanan karon nga paminaw. Ang kaninga kamatuoran, among masabtan gayon, ug among makinabuyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat, Pastor James Lee, for being with us, and also sa itong mga kapaglaom that is with us online. We hope that you have been blessed sa itong topic may tungod sa adlaw igpapahulay hilabi na ngadto sa istorya sa Mount Sinai. Pastor John Stir?
Mga kapaglaom, no? It's a great privilege nga nahimo gyud nga na-discuss maayo ni Pastor James Lee. Yes. Ato ang kuan karon ang ato ang topiko. Oo. And I really praise God nga dako kayo nga And and for tomorrow mga kapaglaom, we'll be talking about has time been lost? Habi po ni nga topiko. nga nawala ba gyud ang nawala yung panahon, ano ba? Well, very intriguing, and it will still be Pastor James Lee who will be sharing with us the message for tomorrow evening, and I will praise God nga you're always there to join us and Yes. to study with us, and I hope that you will still join us tomorrow evening. Daghan pa tayong mga gabi nga mag-uban din sa My Journey with God Season 5. Yes, atong pasalamatan ang atong administrasyon sa both NATO nga union sa Southwestern Philippine Union Conference and Southeastern Philippine Union Mission, no? Gikan kay Pastor Jerry, kay Pastor Max Dante Obos, kay Sir Chimuel, kay Pastor Dan Palomares, kay Pastor Edwin Magdadaro, and of course, Sir Lawrence Lamera. Daghang salamat sa inyong pag-agak aning tanan nato nga ginabuhat karon aron masuportaan ang tanan nato nga gimbuhaton. And of course, ato ang mga district pastors sa nagkalain-lain nga mga churches karon nga dasig usab nagpartisipar sa ato ang mga greetings, pa-shoutout na ila pong napakita kung asa karon ang ilahang mga attendees. And tonight, just want to thank everyone. If you after this broadcast, you can approach our leaders and you can ask your questions. You can discuss even more the topic tonight. And we praise God and invite you to stand up as we sing together the Southeastern Caraga Missions version of Ang Diyos sa Panaw. Dini lamang sa My Journey with God Season 5. Samtang ako magpadaling mangit-ngit nga panaw. Gibati ko ang kasakit ug ang tumang kauhaw. Bisan pa man may nagpabiling pagtuong higugtan, mao'y nagapatas siling tanan, kasakit walaig sa pailan, kay kinabuhi mao'y bukti. Kang Jesus natin mo ang pagtuong, diling mo lupan, kay ikaw man ang Diyos na sa panaw ko, mao'y buuban, o kipanganlinig ka lang ko, isalig kami mo, may paglaong, ang kinabuhi nga hantod karon di ko pa makita ang kinutuban. May higayon nga mapalong ang suga kong gikuptan. Bisan isod, kinipanaw nga atong iapilan, apanan mo lahut ay sa lumba, mao'y magmadaugod, kung ang Ginoo ang atong sundo.